Good morning mga home buyers, home viewers. Nandito naman po tayo muli para magbigay ng panibagong house tour para sa 2-story single attached house dito sa loob ng Robinsons Vineyard Subdivision, Dasmariñas, Cavite. Bakit ba magandang mag-invest ng property dito sa Dasma? Kasi alam naman natin ang Dasma, ngayon talaga yung nag-start sa nagbo-boom na yung mga development dito. Kasi una-una, malapit ito sa along Aguinaldo Highway yung project naman ito dito. Malapit ito sa SM Dasma, siguro mga around 2.3 kilometers away. And yung Robinsons Dasma, mga 1.2 kilometers. And yung Vista Dasma, yung schools na malapit dito, yung National University, Philippine Christian University, and De La Salle University. So, itong house na to, yung property details na to, ay ang lot area nito ay 120 square meter. Ang floor area nito, 159 square meter. Ang total developed area nito, nasa mga estimated na 192 square meter. Meron tong 4 bedrooms, 3 toilet and bath, at semi-furnished yung turnover nito. Yung mga magaganda dito sa loob ng house na to, yung mga structurals nito, tulad yung ating mga windows, no? Yung all windows and doors, naka-double glaze na to. Tapos meron tayong 2 balconies dito sa harap ng fasad niya at doon sa master bedroom niya. Meron din tayo ditong service area o yung daily kitchen. At complete fitted yung turnover ng house na to. So samahan niyo po kaming muli para magbigay ng panibagong house tour dito sa loob ng Dasma Robinsons Vineyard. Let's go!
So, yung house na to, makikita nyo dito, makita nyo yung kanyang design. Brand new po ito, no? Wala pang siyang 1 year yung pagkaka-finish ng house na to. And dito sa kanyang harap, meron na tayo ditong pocket garden. Ayan, landscape, pwede nyo pagandahin. At lalo-lalo dun sa loob, napakaganda ng loob nito. Check natin. And gate na, no? Gated yung ating bahay. Tapos, naka-fence na rin yung mga gilid. At makita nyo, sa gate pa lang natin, solid na. And ito yung kanyang parking o yung kanyang carport kasi naka-covered naman yung kanyang garahe. Naka-tiles na siya. Safe na safe yung pagpasok kasi naka-spike naman yung tiles na ginamit natin. Check natin yung loob. Dito, ito yung pinaka-pocket garden niya na na-design na nila. Ito, naglagay na sila ng steps dito. Ito, pwede pa tayong magtanim dito sa area. Iba, naglalagay ng mga Bermuda grass o iba yung mga parang mga stone para mas maganda siyang tignan. Ito yung ating pedestrian way. Papasok dito sa loob. And mapapansin nyo yung harap ng bahay natin, meron siyang balcony dito sa harap. Naka-canopy na rin, yung kanyang balcony, naka-sealed na, may bubong na siya. Ito yung kanyang pinaka parking area o yung carport, 2 sasakyan ang pwede natin dito. Kung 3 yung sasakyan mo, pwede naman tayo mag-park doon sa labas. At kasyang-kasya dito yung SUV and sedan also. Check natin. Ito yung kanyang lanay area and ito yung kanyang laundry area dito sa area na to. At napansin nyo na naka-seal na yung ating service area. Naka-grills na siya. Ngayon, kung gusto mo pa siyang dagdagan, pwede naman din dito. And hindi naman siya kailangan kasi napaka-secured naman nung ating subdivision na to dito sa loob ng vineyard. Check na natin yung loob. Yung ating main door sa main entrance natin, naka-tempered glass siya. Double glazed to kasi soundproof. At imported to. In-import pa nung owner sa ibang bansa. Kasi mas gusto nila talaga na mas maganda yung magiging kalalabasan ng kanilang bahay. At mapapansin nyo naman ang ganda. Ito yung pinaka-living area niya. Kasi nandito yung ating electrical panel. Meron tayo ditong sliding na window. At yung fixed panel dun sa taas. And dito sa side na to, meron tayo ditong owning window. At naka-tempered na glass na tayo dito. Yung katulad nung ginamit natin sa main door. Soundproof, no? Ang laki ng space ng kanyang living area. Dahil ito yung house na to is semi-furnished. May mga gamit dito nakasama na dun sa turnover. I-discuss na lang natin during our tripping, no? And dito, meron pa tayo ditong space na parang tambayan. At meron tayo ditong another na owning window. Tsaka mga fixed na panel glass. And dito sa side din. Kaya makakatipid ka, makakasave ka sa kuryente kasi maliwanag naman. Open mo lang yung mga curtain o yung blinds. At meron naman siyang mga screen na rin siya dyan. Katulad nito, naka-screen na. Lahat ng mga window natin, may mga screen na siya. At ito, yung ginamit niya na partition dito, is a tubular, solid. Yung tiles na ginamit natin dito, 60 by 60. Na glossy yung klase ng ating tiles dito sa loob ng ating house. And ito yung ating dining area kung saan kasya dito mga 8 seaters pa kakayanin kasi maluwag naman yung space ng ating dining area. And dito sa side na to, ito yung sliding door na access dun sa kanyang lanay area. Halos lahat ng mga window at siyang mga fixed panel glass na ginamit dito is double glaze na tempered glass. Tapos ito screen na siya. Mapapansin nyo, no, talagang solid yung ginamit na dito kasi talagang in-import pa nung may-ari ito sa ibang bansa. Hindi siya ordinary na sliding. Kaya ang ganda, smooth na smooth yung kanyang pagka ino-open mo siya, yung roll, wala kang maririnig na ingay. And dito sa ating dining area, naka-drop na yung ating ceiling. At ayan, meron na tayong mga ilaw na nakasama. Ang ganda, no? Kung ano yung makikita nyo dito sa ating house na to, ito mismo yung turnover natin ng bahay na ito.
Yung living area na hindi ko nabanggit, no, naka-cove ng kanyang ceiling. Ayan. Okay, so tingnan natin yung kitchen niya. Ito may counter pa siya dito, bar counter. Kasi may mga wine na siyang naka-display dito. And ito yung position ng ating rep. Oh, laki ng kanyang rep, no? Kasama sa turnover, yung rep natin. At dito, sa side na to ng ating dining area, meron tayo ditong sliding na window. Dalawa siya. Tapos naka-screen na rin siya. So, tanaw mo yung service area niya. Ito yung kanyang kitchen area. Naka-tiles na rin yung ating kitchen area. Kagandahan dito sa ating kitchen, may naka-install na tayo na range hood. Tapos ito yung ating induction cooker na pwede nating isama sa turnover. Yung ating mga cabinet sa ilalim, sealed na siya. Ganda, no? Okay, so tingnan muna natin tong kanyang service area. Yung ginamit natin na door dito sa service area, made in wood. Nice. Yung color ng kanyang kitchen counter, ang ganda, no? Ito yung mga bago kasi karamihan ginagamit ng mga ganito na. Check natin itong kanyang service area. Tsaka yung daily kitchen. So, ito, yung pang-araw-araw natin na pagluluto. Meron na rin siyang range hood. Tapos, black yung color na ginamit natin dito na counter tiles. Ceramic. Ang maganda rito kasi ito, meron ditong parang glass na fix na ginagamit natin para sa ating sunlight. Pero fix siya. And then, ito, may mga cabinet na tayo dito. Storage, yung mga pinamili natin, pwede siyang dito ilagay. Ito yung kanyang service area na pwede siyang, dito yung nagpa-plansya, tapos yung mga ibang gamit, dito na nilalagay. At ito, naka-sliding siya dito. Naka-grills na yung ating window dito sa may kanyang service area. Tapos, naka-screen na rin siya. And ito yung access natin dun sa kanyang laundry area. Tignan niyo yung laundry area. Ang laki ng space ng ating laundry area. Tapos wood yung ginamit natin na solid to. Solid na wood ginamit natin dito sa kanyang access papunta sa service area. Dito sa ground floor, tamang-tama ito kung naghahanap kayo ng mga house na merong room sa ground floor pang elderly. Meron tayo dito. Pakita ko sa inyo. Ito yung room niya dito sa ground floor. Pero bago natin puntahan yung room, pakita ko muna sa inyo yung kanyang toilet and bath dito sa ground floor. Ayan. Yung ginamit natin mga fixtures, mga branded, kasi dito sa ground floor, yung toilet and bath na HCG yung ginamit natin na brand. And ito, yung kanyang shower area. Naka-curtain siya, enclosure ng curtain lang. At ito, nakaabang na rin sa atin dito yung ating multi-point heater. Dito na siya, kompleto na. And may saksakan naman na siya doon, tapos may exhaust tayo doon. And wood yung ating ginamit. Kita yung combination ng tiles niya. Hindi siya tinipid. Ito yung room sa ground floor na malaki yung space. Tama-tama ito kung mayroon tayong mga grannies o mayroon tayong lolo-lola na hindi na nakakaakyat. Sakto-sakto ito para sa inyo. So, dito sa loob ng kanyang room sa ground floor, meron siyang sliding dito na naka-screen na. Alam nyo ba na yung ginamit natin na materials dito sa window is imported din to. Solid. Na aluminum siya, na coated. Pero, actually hindi siya coated, sorry. Ang ganda eh. Tapos yung, naka-ano din siya, no? Naka-glaze din siya, na soundproof. Hindi mo maririnig yung ingay sa labas. Tapos ito, meron tayong naka-install na built-in na cabinet. Tapos meron tayong storage room doon sa kanyang sa side na to. Maluwag ng space. Pwede mo isama si Yaya kasi maluwag naman yung space. Okay, check naman natin ngayon. Pakita ko muna pala bago tayo umakyat, no? Ito, ang ganda ng pagkakadesign nitong
dito sa pinaka-partition ng kanyang living area papunta dito sa kanyang dining area. Okay, check natin yung second floor. Tingnan natin. Yung steps na ginamit natin ito, engineer wood. Solid na wood to eh. At ito yung kanyang handrail. Solid na wood din. Matibay siya kasi nakakonect na siya dito sa kanyang wall. High ceiling yung ating ceiling dito sa kanyang second floor. Ayan o. Ang laki ng space din. And ito yung pinaka-family whole area niya. Ito, meron ditong sofa. Tapos dito yung kanyang TV, yung entertainment niya. Ito, solid na tubular yung ginamit natin. Ito, solid na wood. Ito makita nyo. Ito yung pinaka-sunlight niya. Fixed to eh. Kasi hindi siya pwedeng gawing yung glass, no? Kasi required ng ating HOA tsaka yung ating building official para sa mga ganitong design na house kasi ito yung pinaka-firewall niya sa side na to. Pakita ko muna yung balcony dito sa kanyang entertainment area. Ito yung kanyang sliding na door. Is the same din na imported. Ginastasan talaga ng owner yung pagka-develop nito, yung mga materials na ginamit natin dito. Check natin to. Ito ang luwag nung kanyang balcony. So naglagay sila ng chairs dito. Pwede ka pa maglagay ng small table, tambayan. Kasi napakaganda nung ng environment nung Robinson's Vineyard. Makita nyo, naglalakihan yung mga bahay dito sa loob. Kita nyo, ang ganda nung kanyang sliding na door. Wala kang maririnig na ingay. Tapos naka-screen na siya. Family hall natin, no? Tambayan. At ito, meron tayong naka-install dito na ceiling fan na may ilaw na, no? Tapos doon, naka-drop ceiling na light natin dito sa side na to. So, meron tayong tatlong room dito sa kanyang second floor. Unahin muna natin itong toilet and bath dito sa kanyang common area para doon sa dalawang room. Check nyo. Ito yung toilet and bath niya. Yung brand ng ginamit natin na fixtures dito is Cool. Alam naman natin ng Cool is branded siya. Tapos yung combination ng tiles niya. Meron tayo itong owning na window. At meron na rin tayong naka-install dito na single point na water heater. Hot and cold. Ito yung first room na titingnan natin. Yung ginamit din natin na door dito sa kanyang room. Usually ito naman maganda naman siya, matibay ito. At ito, another window po dito. Ito fixed panel. Tapos ito yung parang ito yung pinaka-owning na window niya na naka-screen na rin siya. Soundproof. Katulad ng mga ginamit natin doon sa baba, yung mga sliding window, sliding door, it's the same materials na in-import pa nung may-ari ng bahay. So dito sa side na to, meron siyang another na window doon. At ito meron na tayo ditong built-in na closet. Ito, naglagay siya ng computer table na dito. Malinis, no? First room. So, second room, dito sa kabilang side. Ito kasi yung kanyang master. Unahin muna natin itong second room. Dito sa second room, ito white yung ginamit natin na paint sa kanyang wall. At ayan yung ating ceiling, tas meron tayo ditong cabinet o closet na 1, 2, 3 door. Tas ito yung sliding. Sorry, hindi siya sliding pala. Owning na window, tapos ito fixed na glass panel. Ganda. Yung flooring natin sa second floor is tiles ang ginamit natin dito na brown color. Ang ganda. Maliwalas tingnan. Ayan, si mother kasi, yung owner ng property na to, ano na kasi siya, may sa mga, ano siya, parang colorful yung gusto niya ng design ng bahay niya. Kaya mapapansin nyo, orange sa harap, dito may yellow, may white, may blue, kinukombine niya. And dito sa kanyang master, kung saan dito nagstay si mother, ay yung color pink, yung kanyang kulay ng room. Tingnan natin. Ito yung master bedroom. Siyempre, pag master, malaki yung space. Kasi may balcony ito. So, meron na tayo ditong cabinet o closet. Ang laki ng kanyang closet. Tapos, ito,
queen size yung kanyang bed. Meron tong sariling toilet and bath. Ito yung color, no? White yung ceiling, pink, nabuhay yung kanyang kulay dito sa kanyang room, pink. And then yung pansinin niyo yung kanyang toilet and bath. Yung combination ng tiles ang ganda din. Tapos Sento yung brand. Meron tayong O-ring doon, exhaust fan. Tapos ito yung kanyang shower area. Naka-curtain yung enclosure lang niya. And meron tayong multi-point heater doon. Hindi siya tinipid yung ating mga materials dito sa kanyang toilet and bath din. Ang ganda. Malamig sa mata, ang maliwalas. Kaya kung naghahanap kayo ng investment property na dito sa Dasmariñas, ang ganda kasi yung location nito eh. No, ang lapit sa lahat. Tapos ito yung ating balcony dito sa ating master bedroom. Naka-screen na rin siya. Same ng materials na ginamit natin ng mga access natin, like sa mga balcony dito sa kabilang side, no. Tingnan natin yung balcony dito. So ito, yung ating balcony, naka steel siya ng tube, I think 1x1 to. Tapos ito 4x4, 4x2 steel. Tapos mapapansin nyo dito yung ating parking, panolic yung ginamit natin na roof. Tapos dito sa side, ito mapansin nyo. Ito kasi ginagamit nung may-ari para magtanim-tanim siya dito. Ang dami siyang mga tanim dito, like may dragon fruit, may ampalaya, berries, tapos nagtanim din siya ng grapes. Ayan. Mahilig kasi magtanim si mother eh, kaya parang nirentyan tong space na to para pagtanim niya. And ito yung ating roof ng ating service area, naka long span siya. Nakapanolik din dito sa kanyang side na to. Ganda. Check. Ayun, ang ganda ng house, di ba? Tamang-tama ito sa mga naghahanap ng investment dito sa Dasmariñas, Cavite. Yun, kung interesado po kayo dito sa house na to, andyan po yung aming contact number sa baba. Maaari nyo po kaming tawagan dyan para makapag-schedule po tayo ng viewing. Mas maganda sana mga at least 3 days ahead bago tayo mag-schedule kasi inform pa natin yung may-ari ng bahay. Ayan. So, kung bago ka pala sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe. Pa-share na rin po ng ating mga house tour video. Baka isa sa mga kamag-anak nyo or mga kaibigan nyo naghahanap po ng investment dito sa Dasmariñas, Cavite. And don't forget po, pa-hit po yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming house tour. And, di ba ang ganda ng bahay? And by the way, my name is James De La Rosa from H&H Real Estate Marketing. Nagsasabing thank you so much sa palagi niyong pagsama sa amin sa mga house tour video namin. And sana po sa mga susunod namin mga video, andiyan pa rin kayo. So thank you for watching. See you on my next video. Bye!